Muling umingay ang usaping Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito'y matapos maglabas ng memorandum si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na muling buksan sa publiko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Sa ilalim ng bagong memorandum na inilabas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari nang muling i-access ng publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno, mula lokal na pamahalaan hanggang sa mismong Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa. Ang SALN ay dokumentong inihahain ng mga kawani ng gobyerno na naglalaman ng kanilang mga ari-arian, pananagutan at kabuang net worth, pati na rin ng mga kaanak o kamag-anak sa gobyerno. Ngunit para walang malabag sa Data Privacy Act, sa bersyon ni Remulla, hindi isa sa publiko sa SALN ang mga sensitibong detalye, kagaya ng home address, pangalan, detalye ng kapanganakan ng mga menor de edad na anak, pirma, at government-issued ID numbers ng mga opisyal at kanilang asawa. Sa ilalim ng memo, obligado rin ang sinumang maglalathala o magbo-broadcast ng impormasyon mula sa nakuha nilang SALN na magsumite ng kopya o link ng kanilang ulat sa Ombudsman. Kasunod ito ng pangako ni Remulla na gawing sumbungan ng bayan ang Office of the Ombudsman. The origin of the Ombudsman is it's the protector of the people, and we have to protect public interest all the time. Ang tingin tayo sa Ombudsman, yung magpapakulong ng tao at magpapagka sa opisina, hindi lang yan ang role ng Ombudsman. We try to look at ways to improve the quality of life. Gayunman, pinapayagan pa rin na malaman ng isang opisyal ang pagkakakilanlan ng humiling sa kanyang SALN kung may matibay itong ebidensya ng maling paggamit, harassment o extortion. Ayon sa Civil Service Commission o CSC, layunin ng SALN na itaguyod ang transparency sa serbisyo publiko at magsilbing panangga laban sa katiwalian. Dapat itong isumite sa loob ng 30 araw matapos maupo sa pwesto, tuwing Abril at 30 kada taon at 30 araw matapos huminto sa serbisyo. Ang hakbang na ito ay kabaliktaran ng memorandum noong 2020 ni dating Ombudsman Samuel Martires na nagpatupad ng mahigpit na limitasyon sa paglabas ng SALN at kinakailangan pang may pahintulot mula sa may-ari bago ito maisapubliko. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.